pastor sa buong Pilipinas. No? Makikipag-meet sila sa akin itong September dito sa Cubao para aalamin lang kung kailan talaga ako magtuturo talaga ng Bible study sa Cubao. Kasi lahat ng mga mag-aaral ay sa buong Pilipinas. Balik talaga sa atin. Pero, yan ang ating nagpapasyahan pa rin kung talagang kubang ko na, no? Dahil sabi ko nga sa inyo, talagang ang dami ko talagang mga activities. Pero hindi ko pa binibigyan ng pansin sa lahat ng mga pastor talaga nag-aanyaya sa inyo dito. But anyway, pray nyo lang ang inyong lingkod sa pagsabal na kalooban. Talaga, kasi sabi nga sa inyo, sa Korea, talagang miss ko talaga ng mga pastor, ay mga Pilipino nagtatrabaho sa Korea. Kasi yung talagang church na inaatinan nila, ay dahil nga si Reverend Chucky J ay napakalaki na ang kanyang church na nilagay niya sa magandang lugar sa Korea. Kaya yung mga pastor ng mga sa Korea, lalo yung mga Pilipino, di na rin daw sila aatin dahil nasa magandang lugar kasi talaga ng Korea yung church ni Reverend Chucky J. Kaya tawag si Reverend Chucky J sa akin. Pinapupunta niya ako itong last Sunday ng September. Kasi namimiss daw ako ng maraming mga Pilipino talaga na namimiss daw talaga nila ako na aking gagawin pangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Nasabi nga nila, mag-stay daw ako 1 month. Kasi 15 days lang talaga ako 15 days lang kasi talaga ako ma-attend sa Korea. Pero sa dami raw talaga ng aking gagawin pangaral at pagtuturo ng salita sa Korea, nabi nga nila sa akin, mag-pray niyo ko talagang kaloob ng Diyos na pupunta ko ng Korea ito September. Kasi ang dami ko talaga mga activities na dapat na gagampanan ko. Pero lalo na, ang dami mga pastor dito sa ating Pilipinas na nagpapa-approve ng pagiging pastor, nagpapa-ordain as pastor. Kaya, sabi nga nila sa Bishop, tagal mo nang di natuturo sa amin, gano'n. Kasi sabi nga sa inyo, yung fight, dami mga Pinay na, lalo sa coronavirus, diba? Napigil talaga. Pero anyway, kaya natin, lalo na yung ating main church, no? Kaya ating talagang very pag-pray talaga na ang ating main church ay talagang may sa Amerika kasi may papabor talaga ang main church sa atin. Bibilihan tayo ng lupa at kukonstruct pa nila ng church building dahil sabi nga nila main church to kaya naging bahagi sila talaga dito na maliit na simulain talaga ng ating main church. Pero ang main church kasi talaga natin sa Cubao talaga yan. No? Sa Cubao talaga na nila. Kaya nga gano'n na 15 taon dito, di ba? Pero sabi ko na sa inyo, di ba? Sabi ko sa inyo, bali, sa Cubao pa lamang nun, ang dami ko na talaga naging mga member ng ating church talaga ng Send the Light. Yung ating asawa talaga yung nagpapastor talaga doon. No? Per Sunday lang ng Send the Light Bible Church talaga nag-preach ako. Pero yung aking asawa, kaya lang nga sabi nga sa inyo, nung namatay na yung aking asawa, talagang naging very busy talaga ako sa pagtutulong talaga, no? At yun nga, anyway, itong main church natin ay, yung sa Amerika kasi, no? Sabi nila sa ating bishop, pag nagpunta na ako
bibili daw tayo ng lupa eh. Tapos, bibili ko. Tatayo sila ng ng church, no? Kaya sabihin, okay, anyway, ito lang napakalaga yung aming unang papunta talaga sa Amerika. Pero anyway, ito ay talagang napakahalaga sa ating paghahanda ng ating nature. So, ang ating nature talaga ay maganda ang mga naging balita dahil nasa Facebook kasi na pinopost talaga tingnan din, ano? At nade-bless din sila sa kanilang nakikita ng mga activities talaga ng ating natures, no? Sa Facebook. Kaya, pinanonood talaga nila yung ating mga sa Facebook dahil alam nga nila ako talaga nagsimula ng maliit na simulain talaga ng ating nature, di ba? Kaya nga yung unang mga member natin, mga pastor na, mga daughter churches natin. But anyway, itong aking babahagi sa inyo ay ito yung August 21, no? Anniversary ng ating daughter church sa San Pedro, Laguna. Natin laki Pastor Tan Jefferson. No? Ito nga, binigay nga sa akin itong message niya nito, no? Stand firm, do not compromise. No? Kaya inisip ko, ano kaya ito? Pero Romans chapter 12 verse 2, ay ganito pala ito. No? Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good, what is acceptable, and perfect will of God. Ito ang talagang napakahalaga na message na binahagi namin nung in-introduce ako ni Pastor Dan Jefferson. Siya talaga napagpala talaga tungkol sa worldly pleasures. No? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, dito ako na-preach, ang dami talaga mga church member ni Pastor Dan Jefferson. At sabi nga sa inyo, hindi talaga niya pinahayag talaga ang worldly pleasures, kaya very spiritual talaga ang mga church members niya. Nakakatuwa talaga yung kumakanta, talagang matindi talaga ang pag-awit. Madadama talaga ninyo talagang ang mga spiritual na buhay. Kaya sabi ko nga, ito si Pastor Dan Jefferson, kaya nga nung in-introduce niya ako, kaya nga pinahayag niya sa akin to stand firm and do not compromise tungkol pala sa sanlibutan nito. Pero ito nga, sabi ko nga, dahil nasa message ko sa kanya nung time na umpisa, no? Yung worldly pleasures, no? Talagang message ko sa kanya yan. Ano nangyari sa kanya? Yun, yung kanyang testimony. No? Nabago talaga ang buong buhay niya. Kasi, binibigyan talaga niya dati mga worldly pleasures. No? Pero, ang napakahalaga ay yung ito nga, itong the will of God, ang spiritual na buhay. Ito ang napakahalaga na ibabahagi ko sa inyo. Ano? Ang kaaway talaga ng worldly pleasure ay ang kalooban ng Diyos. Napakahalaga. No? Na dapat natin maunawaan. Binahagi ko na rin sa inyo ito. No? Itong kaloob, itong worldly pleasure, kasi talaga ito yung nasabi ko nga sa inyo, marami talaga mga Kristiyano rin. Bakit binibigyan ng pansin ng worldly pleasures? Dahil pagka ikaw ay kung meron kang kamag-anak o mga hindi Kristiyano, pero may mga kamag-anak ka na maraming pera, no? Bibigyan ka ng pera, no? Gagawa ng kaparaan para makakuha ka ng maraming pera, pero maraming pandaraya na gagawin mo para magkaroon ka ng maraming pera, ganyan. Ganyan yung nangyayari talaga. Pero yung nga sinasabi ko sa inyo, ang kaaway talaga ng kalooban ng Diyos ay ang
worldly pleasures. Yan ang binabanggit ko nga sa inyo. Sabi nga sa inyo, ang yung lingkod nga, sa baw nun. No? Hindi mga kamag-anak ko, mga kapatid ko, binabanggit nila sa akin, sinishare nila sa akin, bibigyan ng maraming pera. Pero dahil sa worldly pleasures, hindi ka lulod-lulod sa harap ng Diyos yung binabanggit nila sa akin. Sabi ko, pandaraya yan, hindi yan kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Bakit gusto niyo yan? Para lang kayo magkaroon ng pera, gagawa kayo ng matinding kasalanan. Pero sabi nila sa akin, hindi ka magkakaroon ng maraming pera kung hindi ka gagawa ito. Ganun sinasabi nila sa akin. Pero sabi ko sa kanila, pag ganyan ang gagampanan ninyo, hindi kayo pagpapalain talaga ng Diyos. Kung worldly pleasure ang babanggitin ninyo, iwasan kayo talaga ng Panginoon kasi kaaway talaga ng kalooban ng Diyos yan. Kaya yung lingkod, na ako'y nagturo sa Cubao, tingnan nyo, pinagpala talaga ng Diyos ako talaga ng financial blessing kasi pag nagtuturo ako, hindi lang yung bayad lang nila sa pag-aaral nila, kundi pagkatapos ko magturo, lahat ng mga estudyante ko, binibigyan ako ng labi. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung ang ginawang pagtuturo sa Cubao, ang dami ko talaga naging financial blessing. Nagulat talaga ang aking mga kamag-anak at mga kapatid ko sa Cubao noon. Malaman nila, ang dami kong pera. Kapag sila may problema, ako patulog-tulog sa kanila. Sa pera, o ninyo. Why? Dahil nga, pag napagpala talaga ang mga estudyante ko talaga tinuturuan, tingin nyo, hindi lang sila nagbabayad ng kanilang sa pag-aaral nila. Kundi ang napakalaga after kung magturo ay binibigyan nila ako ng financial blessing. No? Dahil napagpapala sila sa aking ginagawang pang-aaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya yun ang sinasabi ko nga sa inyo, no? Nang lahat ng mga pera na natatanggap ko, sabi nga sa inyo, ang laki kasi ng mga tinutulong ko. Kaya nga sabi nga sa inyo, naubos na yung pera ko Kaya mag-withdraw na ako sa aking bangko. Kaya matagal naman yung bangko sa pera ko, mag-withdraw. Dahil naubos na dahil sa dami kong tulong sa mga tao talaga nangangailangan talaga ng pera. No? Pero sabi nga sa inyo, pag binalik sa akin yan, dami niyan. No? Well, anyway, pag may pangako naman sila sa akin, ibabalik talaga nila sa akin. Pero ako'y nag-pray na talaga ng Diyos ay talagang pagpapalain mo sa iyong lingkod, no? Bukas sabi, aking anak mas pastor kasi mag-withdraw ng pera ko sa bangko. Bukas. Para magkaroon muli ako ng pera. Anyway, ito ang napakahalaga sa ating ibabahagi sa inyo, ha? Ang stand firm kasi, yung firm na ito ay strong ito pero tumayo ng matibay, sabi niya no? Stand firm, sa Tagalog dito, tumayo ng matibay. Do not compromise, ibig sabihin, huwag makisundo. Yung pala, sa sanlibutan. No? Sa sanlibutan, tayo ay dapat na tumayo ng matibay. Sabi ko nga sa inyo, ang worldly pleasures, yan ang sumisira talaga sa paglilingkod ng mga Kristiyano sa Panginoon. Kaya kailangan tumayo tayo ng matibay. Ibig sabihin niyan, hindi tayo talaga makahamon talaga sa mga worldly pleasures, no? Kundi huwag tayong makisundo, no? Sa sanlibutan. Ito ang napakalaga na aking babahagi sa inyo, no? Again, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good, acceptable, and perfect will of God. So ito napakalaga yung kalooban ng Diyos, no? Ang kalooban ng Diyos ay talagang ating ginagawang pamumuhay paglilingkod sa Panginoon ay dapat naging mabuti, no? Paglilingkod at
no? Lubos at ganap, no? Sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya yan ang sinasabi ko nga sa inyo, yung kalooban ng Diyos ang napakalaga sa ating buhay. Pero sabi nga sa inyo, ano ang kalaban ng kalooban ng Diyos? Ang worldly pleasure. Kaya nga, be not conformed to this world. Ang ibig sabihin niya, huwag tayong makasunod o tayo sumunod sa sanlibutan. Kundi, no? Mag-iba tayo sa pamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip, no? Para mapatunayan natin kung ano talaga no? Mabago na pangalaman natin kung ano mabuti, no? Ang pagdudugod, no? At lubos sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya ito ang aking babahagi sa inyo, no? Na talagang, no? Ang napakalaga lamang dito sa stand firm, or do not compromise, no? Sabi nga sa inyo, ang worldly pleasures ang talagang problema talaga ng maraming mga Kristiyano. Ito nga sa ubong nga, nire-reklamo nila sa akin. Dati kasi, yung mga naging mga estudyante ko doon, maliit na simulain pa lamang. No? 3 taon pa lang sila nagpapastor, maliit na member nila. Pero nung lumaki na, ang church nila, at dami naging church member, at nagkaroon pa ng mga daughter churches, nagkaroon na sila ng maraming pera. Ayun, nawala na raw ang pagiging spiritual nila. Ibig sabihin, naging worldly. naging worldly na sila. Kaya ibig sabihin niyan, dahil saan? Pag naging worldly ka, anong dahil sa pera. No? Dahil sa worldly pleasures, maganda ang talagang paghahandog sa iyo ng salapi. Kaya lang, may pantaraya yan. No? I-share ko sa inyo para malaman ninyo talaga yan. No? Okay, anyway. So, ito na ang una, no? Be not conformed to this world. So, huwag tayo talagang sumunod, magsundo sa sanlibutan. No? Kaya sa sanlibutan, siyempre, pag tayo nasa sanlibutan, hindi tayo forever dito sa sanlibutan. Sabi ko nga sa inyo, sabi nga sa akin ng pastor ko sa Amerika, tingnan mo, no? Pag hindi raw nag-rapture to September, sa December, ito binabanggit nila, yung rapture daw sa itong September daw na ito. Pag hindi raw nag-rapture ng September, sa December na. Ganun, ano? Pero anyway, sabi ko nga sa inyo, be not conform to this world. Kapag talaga tayo ay may worldly pleasure, hindi talaga tayo manarapture talaga. Yan ang problema talaga ng mga Kristiyano. Pag tayo ay nagpansin talaga sa mga Kristiyano na alam mong worldly pleasures, isabihin dahil sa pera. No? Maraming mga Kristiyano kasi nagaganyan. Gusto mo maraming pera, dito gawin mo. Dayain mo itong mga kamag-anak mo. Parang lumamay pera mo. Ay, ganyan na gan. Tayo na ganyan, no? Pero sabi nga sa inyo, ang worldly pleasures talaga ay talagang pipigilan talaga ang pag-rapture mo. No? Yan ang napakahalaga na dapat natin magawa. Okay, be not conformed to this world, no? Napakahalaga kasi dito, no? Dapat natin ang do not fashion yourself according to the world, no? Nang ibig sabihin dito, huwag gumawa sa sarili alinsunod, no? Sa sanglibutan, no? Huwag tayong sumunod, no? Sa mga bagay ng sanglibutan, no? Huwag tayong sumunod din, no? At sa masamang paghangad ng ating katawan, lalo na rin ang ating mga mata, no? Kasi yan ang sinasabi ko nga sa inyo, no? Dahil ang sanlibutan, yung katawan natin,
Pag tayo ay nagkaroon ng maraming pera, ano ginagawa mo sa katawan mo? Pinagaganda mo. Hindi ka mga damit mo. Binibigyan mo na ng pansin yung sarili mo. Kaya yan. Pagka worldly picture, yung napaka no? Yung mata mo, ano, ang masama ng ano mata? Sa pera. Sa pera rin, di ba? Pag may mag-o-offer sa'yo ng maraming pera, so yung mata mo ay talaga, hindi ka mo nagpansin talaga sa pera. Hindi, ano? Last of the flesh, last of the eye. No? Lalo-lalo na rin. Yung pag-angad mo ng katawan mo, hindi. Katawan, no? Ang katawan at mga mata, yan. Ang worldly pleasures ay talagang, yan ang talagang, no? Ang talagang talaga nagbabahagi ng ating mga ano, no? Ang worldly pleasures. Pero, kung Kristiyano ka talaga, bakit mo papansinin yan? Ay kung Kristiyano tayo, alam natin talaga ang pinaghahanda natin ang mag-rapture, di ba? Pag nag-rapture tayo, wala naman tayong dadalhin. Ikaw lang. Di ba? O, yan ang dapat maunawaan. Okay, ito na ang una, no? Be not conformed to conform to this world. Ito una, do not conform to the men of the world. Yan, napakahalaga na dapat natin matawaan. Do not conform to the men of the world. Yun. Lahat ng mga tao na talagang makasanglibutan. Diba? Sabi ko sa inyo, no? Pag may mga kamag-anak tayo, kaibigan mo, no? Kung worldly yan, tignan nyo. Dahil kapatid mo siyempre, dahil kamag-anak mo, dahil kaibigan mo, sige, patansin mo. Pero dahil lamang sa pera, pero hindi mo nalalaman, may pagdaraya na gagawin mo para magkaroon ka ng maraming pera. Para magkaroon ka ng maraming gamit, ganoon din. Pagdaraya, kasi talagang nagpapalan mo. Lalo magkaroon ka ng tahanan, ganoon din yan. Kaya dahil mga pandaraya, ano? So anyway, do not conform to the men of the world. Sabi nga sa inyo, pagka talagang Kristiyano ka, bakit mag-aalay ka ng worldly pleasure sa mga kapatid mo sa Panginoon? dahil sa pera, dahil sa mga gamit, dahil lang sa talagang special na paghahayag mo sa kanila, nakaloob mo sa kanila. No? Kaya yan ang napaka-alagaan ng worldly pleasure. No? Huwag tayo talaga, do not conform to the men of the world. No? Huwag tayo sumunod sa mga taong sanlibutan. Para tayo talaga ay maging pigit, maging available talaga sa Panginoon. No? Pero ito ay sabi ko nga sa inyo, no? Huwag tayong sumunod sa mga gumagawa ng masama. Yan ang napakahalaga sa men of the world. Gumagawa talaga ng masama. No? Yan ang sinasabi ko sa inyo. May mga best friend ako, kamag-anak ko, sa ugaw. Diba? Sabi nga sa inyo, no? Gumagawa ng masama, pero dahil sa pera. Dahil sa mga tao na nag-aalok sa kanila, pero Kristiyano sila, nalilimutan na maging Kristiyano dahil sa kasi yung mga Kristiyano kasi, yung mga hindi mga Kristiyano, pag
magkakaroon ng maraming pera, anak talaga nila yung mga best friend nila. Pero yun nga sabi ko nga sa inyo ha, ano man yung mga tao na itatalaga sa iyo, no, itatalaga sa iyo na bibigyan ka ng maraming pera, maraming mga gamit, pero worldly pleasures naman. Maapektuhan kasi ang iyong spiritual na buhay, yung kalooban ng Diyos. No? Kaya do not conform to the man of the world. Ano man ang, no? Ano man inaalok sa inyo, ha? Ng mga tao na napapaburang ka talaga, ha? Ng mga pera at mga gamit, no? At mga ibang mga lugar na nagpapahagi sa iyo. Pero ito ang dapat natin maunawaan, no? Huwag natin sundin ang lahat ng mga tao na gumagawa ng masama. Yan ang dapat natin iwasan talaga. No? Kasi sabi ko nga sa inyo, maraming nagre-reklamo sa aking mga pastor na mga church members niya ay talagang hindi raw na nire-recognize na church member kasi nga, no? Gumagawa ng di kalugod sa harap ng Diyos. Nagsisimba lang. Pero, dapat na sa inyo, yun nga, pagiging worldly pleasure dahil sa nagkaroon daw ng maraming pera, nagkaroon ng magandang tahanan, nagkaroon ng magandang gamit. Ano? Hindi na nakikita talagang spiritual, no? Na pleasure ng mga Kristiyano na yun. No? Kaya yun ang pinabanggit nila sa akin. Kaya sabi ko nga, do not conform to the man of the world. Nakagdaan late. Kaya binabanggit nila sa akin doon. Talaga ko nang pinahayag ito sa kanila. No? So, do not conform to the man of the world. Tandaan nyo na, yung mga worldly mga tao, iwasan talaga natin yan. No? Kasi, yan talaga ay gumagawa talaga ng masama. Pag ang mga Kristiyano na gumagawa ng worldly pleasure, masama talaga ginagampanan nila. Ha? Hindi na sila Kristiyano. Kasi nga dahil nga worldly pleasure na ang inaano nila, worldly na sila. Hindi na talaga Kristiyano. Okay, ito, susunod naman. Do not love the things of this world. Do not love the things of this world. Yung mga talata na ito ay pag-aralan yung mabuti. Sabi ko nga sa inyo, ito nga si Pastor Dan Jefferson sa kanyang pag-aaral nga, malawak ito. Marami ako talagang message ito. Sabi nga sa ibabahagi ko lang sa inyo ito sunod-sunod na no? Do not love the things of this world. Kasi bawat message ito, una, do not conform to the man of the world. Ang message ko na yan. Do not love the things of the world. Second na message ko na yan. May mga talagang message ako talaga dito. Ito, do not love the things of this world, no? Pag talagang inibig mo talaga mga bagay sa sanlibutan, ano ang madadama mo? No? Ang pag-ibig ng Diyos. No? Ay wala sa iyo. Hindi mo manaradama ang pag-ibig ng Diyos pagka talagang inibig mo ang worldly pleasures at sanlibutan. Yan ang sinasabi ko nga sa inyo, no? Na talagang ang nasa inyo, pag minessage mo sa inyo talagang buo ito. No? Do not love the things of this world. Marami kayong malalaman kung ano talaga yung difference talaga ninyo, no? Kasi yung iba sinasabi, do not love the things of this world. Kala mo, hindi talaga pinapanggit ang pag-ibig sa mga bagay sa sanlibutan. Pero bakit iniibig mo ang mga bagay sa sanlibutan? Yeah. Pero tayo mo sa inyo, talagang ang Diyos ay wala sa iyo kapag talagang ibibig mo talaga ang mga bagay sa sanlibutan. No? Talagang ang Diyos ay wala sa iyo. Iwasan ka talaga ng Diyos. Hindi gusto talaga ng Diyos yan. Ha?
Tandaan niyo yan, ha? Yung, sabi ko nga sa inyo, ito napakahalaga pa dito, no? Ito talagang love the things of this world na ito, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Alam niyo ba kung ano ito, no? Yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. No? Kasi ang lust of the flesh, no? Yan yung masamang paghahanap itong talagang lust of the flesh, no? Masamang paghangad ng katawan. Masamang paghangad ng katawan, itong lust of the flesh. Ibig sabihin ito, no? Masamang paghangad ng katawan. Kaya yung katawan natin, di ba? Pagkaan, yung kasi naghahanap ng masama sa katawan. Yan na talagang, pag if you love the things of this world, no? Ano nangyayari? Masamang paghangad ng katawan, no? So, sabihin, ikalawa, ito nga, no? Yung masamang paghangad ng mata naman. Masamang paghangad ng mata, di ba? Gusto mo laging nakatingin ka ng maraming pera. Sino sa inyo gusto makatingin ng maraming pera? Di ba? Ang ganda ng tingin natin pag maraming pera, di ba? Sabi nga sa inyo, maraming pag maraming pera, tuwag-tuwa. Lalo sa Cubao. Di ba, pupunta ako ng Cubao, binibigyan ako ng pera. Tuwag-tuwa sila. Pero binababit lang yun sa akin. Hindi siya lapit namin sa iya. Dahil alam nila na talagang ako ay talagang matapat na lingkod ng Diyos. Pero, pag nagbibigay ng pera, tuwag-tuwa. Sabi ko nga, pero pag tinatanggap ko, nagugulat sila. Kinuha ko lang, sinusip ko lang sa akin, wala akong binabangit sa kanila na tege. Kasi, sabi ko nga sa inyo, masama talaga yung matangkala sa pera. Tandaan niyo yan, ha? At kayo nagkaroon ng mga pera, siguro din yung mata niyo, hindi magiging masama, ha? Okay, yung pride of life naman. No? Ang pride of life naman yun. Ito sa paulugan kasi ito ng original na message, no? Sa Bible. Pahalaga ng buhay ay, ito ang nakalagay niyan, pangarap, no? At pagkauhaw saan? Sa walang hanggang pag-iisip at walang hanggang karangalan. Walang hanggang pag-iisip. No? Sabi nga sa inyo, yung pag naghahalaga ng buhay, ano ang paghahalaga ng buhay, no? Yung walang hanggang pag-iisip. Ano yung walang hanggang pag-iisip? Kung ano talaga yung meron kang ginagawa, pag-iisip talaga. Dahil sa walang hanggang pera niya, no? And all yung walang hanggang din karangalan. No? Kung ano talaga yung natanggap mo talaga, nakarangalan sa buhay mo. Ganyan ang nangyayari talaga sa mga Kristiyano. Kaya, iwasan talaga, do not love the things of this world. No? Things of this world, itong pag-ibig na ito, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Pero isa rin nga sa inyo. Ito talaga yung napakaraming mga Kristiyano na talagang nasabi ko nga sa inyo, ang lingkod nga ay talagang natapat ako itong nangangarap at tutulong ng salita ng Diyos dahil ito sa worldly pleasures.
Tandaan niyo yan. Kaya dahil ko mga pinangarap talaga ng worldly pleasures. Tingnan niyo yan. Pag-aralin niyo mabuti yung mga talata na yan. Tingnan niyo. Maunawaan niyo yan sa ano, sa Bible. Tingnan mo dito sa worldly pleasures na ito. Mga word na ito. Ha? Okay. Now, ito naman susunod. Do not make friendship with the world. Do not make friendship with the world. Yan. O, huwag tayo makipagkaibigan sa sanlibutan. Ha? Sino sa inyo ang talagang okay, kaibigan man sa liputan? Hindi pwede talaga maging nasa sanlibutan tayo namumuhay. Pero hindi talaga tayo dapat makipagkaibigan sa sanlibutan. No? Dapat tayo makipagkaibigan talaga sa Panginoon talaga. No? Kaya, tignan niyo do not make friendship in the world. Ang napakalag sa James 4, itong adulterers and adulteresses na binabanggit dito, no? No? Alam niyo ba, ito talaga yung sinasabi ko sa inyo, mga masamang mga lalaki, mga babae talaga. No? Kaya nga sabi nga sa inyo, pag tayo nakipagkaibigan talaga sa sanlibutan, ano tayo? Kaaway tayo ng Diyos. Di ba? Ganyan, no? Therefore, if the friend of the world is the enemy of God. Yan ang napakalaga na dapat natin maunawaan. No? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Yan, ha? Pag nakipagkaibigan ka sa sanlibutan, no? Ano? Ang magagama mo, kaaway ng Diyos. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, ang sanlibutan talaga ay kaaway talaga ng Diyos. Tandaan yan, ha? Lahat ng mga, lahat talaga ng mga nakaaway, the enemy of God, no? Ito din talagang pag nakipagkaibigan talaga tayo sa sanlibutan, lahat ng mga tao, natawag nito, nakita na worldly, no? Yung talaga yan, maging kaaway kayo ng Diyos. Yan ang napakahalaga dapat natin maulawaan. No? Sabi nga sa inyo, yung mga adulterers na ito, yung mga masamang mga kalakit, mga babae dito, no? Ang dami nilang asawa. No? Lalaki at babae, dami nilang mga asawa. Dahil sa ano? Pag marami kang pera, talagang marami ka talaga. Basta ganyan yung sabi ng mga best friend din. Sabi ko sa akin, siya marami akong asawa eh. Kaya hindi ako nagpapakasal sa iyo kasi ang dami kong mga asawa. No? Hindi mga ganyan. Dami mga asawa. May mga talagang mga tao talagang tao mga asawa. Eh, yan dapat natin na do not make friendship with the world. Eh, dahil lang sa ikaw ay talagang nakipagkaibigan talaga sa sanlibutan dahil nga, no? Sa mga sanlibutan, dahil nga sa pera. Yan sinasabi ko sa inyo dahil sa pera talaga. Kaya yung mga lalaki, mga babae, talagang maraming pera, huwag tingin yung daming asawa. Why? Kasi lahat ng gusto nila, bibigyan ng pera, bubuntisin nila. Sabi nga sa akin ng mga best friend, binubuntis niya talaga yung humingi ng pera sa kanya. Dahil lang sa pera, gusto nila talagang napabuntis. Sabi ko nga sa inyo, yan ang pera. Dito dahil sa marami silang pera, tinan yung ginagampanan nila. Sabi, nakikipagkaibigan sa mga tao na yun dahil ang daming pera. Nakikipagkaibigan talaga sa mga tao na yun dahil ang daming pera. Yan sinasabi na sa inyo. Yung itong binabagin ito na sa James 4:4, yung adulterers and adulteresses, yung mga
masamang mga lalaki at mga babae. Ang dami nito mga asawa. Dami nito mga ano, tingnan nyo. Ginagampanan nila. Dahil sa ano? Sa pera. Yan ang sinasabi ko na sa inyo, pag marami kang pera, pwede kang maraming asawa. Dahil pagkabangkitin ko sa kanya, magmaya, pubukan naman, pwede panibago. Pero walang asawa talaga. Pero ang dami lamang binabanggit. Okay, gusto mo mag-asawa, bibigyan ko ng pera. Pero, gano'n lang. Dahil lang sa pera, mga babae at lalaki, pagka kailangan lang ng pera, gano'n ang nangyayari. Okay, anyway, ang napakalaga to, huwag tayo makipagkaibigan talaga sa makasandibugan talaga ng mga tao. Lalo-lalo, pagka mga Kristiyano, sabi ko na sa inyo, dahil lang sa pera, ganyan ang nangyayari sa mga Kristiyano. Okay, now, pero itong ginagawa yung cannot serve God, na ibig sabihin, pag talaga ikaw ay nakipagkaibigan sa sanlibutan, no? Hindi ka talaga makapag-bilingkod talaga sa Panginoon. Ganyan ang problema talaga ng talagang if you make friendship with the world, no? Hindi ka talaga makapag-bilingkod talaga sa Diyos. Napakalaga, no? Okay, anyway, yan ang sinasabi nga sa inyo, marami mga tao talaga hindi talaga nakapag-bilingkod sa Panginoon dahil nga sa pagkaibigan sa mga sanlibutan ng mga tao. Yan ang sinasabi ko nga sa inyo, yung mga binabalita sa akin, mga estudyante sa Cubao nun. Binabanggit sa akin ng mga pastor, ng mga talagang mga very spiritual. Binabanggit sa akin talagang hindi na daw sila talagang spiritual, kundi worldly na sila. Yun ang binabanggit sa akin. Okay. Anyway, ito na ang susunod. Ito ang pinakamahalaga. Kaya sabi nga yun, be not conform, but be transformed. Ayan. Sabihin, transform means pag-iba na ito, no? So, nag-iba na tayo, no? Sa pamagitan ng pagbabago ng pag-iisip natin, no? Ng ating pag-iisip, maging ating katunayan din, no? Na kung ano ang mabuti, no? Kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Yan ang itong kapakalaga na dapat natin na maunawaan. So sa pamagitan ng kalooban ng Diyos, no? By the will of God, we understand His revealed concerning our duties. Nagiging sabihin ito, sa pamagitan ng kalooban ng Diyos, kailangan natin maunawaan, no? Ang matapat na kalooban, no? Ng kapamagitan ng pagganap natin ng tungkulin talaga sa Panginoon, no? Pero ito, napakahalaga talaga na dapat natin na maunawaan talaga, no? Na pag tayo talaga ay nag-iba na sa pamagitan ng pagbabago, no? Ng pag-iisip, no? Ang katunayan nito ay what is good and acceptable and perfect will of God. Ito ang napakalaga natin, yung kalooban ng Diyos, no? The will of God is good and acceptable and perfect. Ito ang dapat natin maunawaan, no? Tungkol sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, no, ay mabuti, no? Acceptable, kalugod-lugod, and perfect, ganap naman yan, no? Para matagumpay natin ang ating accomplish natin sa Panginoon. Okay, so ito ang una. It is good. Ang kalooban ng Diyos ay mabuti. Okay, sa Micah chapter 6 verse 8, no? Ito dapat lamang natin maunawaan, ano? Nakalagay dito yan sa bandaluli, no? He had shown thee, O man, what is good and what doth the Lord require of thee, but to do justly and to love mercy and to walk humbly. Okay, so ito napakalaga lamang. So, no, the will of God is good. So makita ng ating, no, to do
justly. Ang ibig sabihin to do justly, no? Gumawa ng gumawa ng kaganapan, no? Tapos, to love mercy, no? Ibigin ang kaunawaan, and to walk humbly, lumakad ng mapagpakumbaba. Yan ang napakalaga talaga sa ating pagiging mabuti talaga sa harap ng ating Panginoong Diyos, no? To do justly, no? No? Gumawa ng kaganapan. O ano man ang lahat ng ating mga ginagampanan sa Panginoon talaga, no? Kung maging mabuti talaga tayo, kagampanan natin talaga yan, no? Eh, sabi nga sa inyo, ang napakahalaga talaga, sa kalooban ng Diyos ay maganap talaga ng mabuti sa lahat ng ating mga ginagampanan, no? To love mercy naman, no? Ibigin ang kaawaan. Ano man yung nagdadama natin kaawaan talaga, eh, siyempre, maging mabuti pa rin tayo. Iba kasi pag kami makaawaan, hindi na naging mabuti. Nagiging masama na. Yan nangyayari, no? So, tapos, and to walk humbly, no? Lumakad ng mapagpakumbaba. Yan ang sinasabi. Pag lumalakad talaga tayo, no? Ay kinakailangan tayo ay laging maging mapagpakumbaba. Yan ang sinasabi ko nga sa inyo, no? Sa paglakad natin, kailangan mapagpala talaga itong mga tao sa atin. No? Kasi tayo ay mapagpakumbaba. Hindi yung pag meron kang nakikita ng magandang ginagawa, sasama ka o ganyan ang sinasabi ko sa inyo mga Kristiyano pag merong mga tao may ginagampanan na magandang gawa, no? Para mapaboran sila ng mga iba't ibang mga gamit, mga pera, gano'n, no? Ano nangyayari, no? Sabi nga sa inyo, lumakad tayo na mapagpakumbaba. Nang ibig sabihin yan, bakit kung mapagpakumbaba ka, hindi na talaga, no? Hindi ka talaga no? Sabi mo, may inggit talaga ginagawa ng mga tao na ito na maganap talaga ng tungkulin para magkaroon ng maraming pera, maraming mga gawain, gano'n. Pero yun ang sinasabi nga sa inyo. Pag pinapakurang kayo talaga, no? Para ikaw ay maunawaan nilang mabuti ka. Sabihin yan, lagi kang maging mapagpakumbaba. Yun ang sinasabi ko nga sa inyo ng mga taong nagugulat nga sa inyong lingkod. Pag ang lingkod na yung mapagpakumbaba, ano man ang talagang inihahalin nila sa akin, nagbabagit nila sa akin. No? No? Dahil nasabi nga sa inyo, kung hindi mabuti yan, nandaan niyo yan, ha? Pag hindi mabuti talaga yung inaalay sa inyo na gagawin mo, gano'n na. Dahil lang sa mapapaboran ka talaga ng mga gawain, mga pera, ganyan, no? Kailangan maging mapagpakumbaba, no? So, ang ating paglakad sa magiging mapagpakumbaba ay talagang mag-bless talaga yung mga tao sa sa'yo talaga. Ano sasabihin, mabuti talaga yung Krisyano niya. Yun ang napaka-alaga, no, sa ating talaga. Sa kalooban ng Diyos. Pag talagang ginagampanan natin ang kalooban ng Diyos, ano ang ating gagampanan? Magiging mabuti. Kasi anong problema natin? Pag gagampanan ka ng ganyan, masama. Hindi mabuti, kundi nagiging masama. Ha? So, yan ang dapat lang natin maruhan. But anyway, pagkatalaga po ng araw ko sa inyo ng kabuuan ito. Marami talaga ibabahagi sa inyo. Okay, ito naman susunod. It is acceptable. No? Ang kalooban ng Diyos ay acceptable. Anong ibig sabihin ito? Kalugod-lugod. Tagalog ito, kalugod-lugod. Alam niyo, pag talaga tayo kalugod-lugod sa Panginoon, ano ang pinakamahalaga dito? Kalagay dyan, no? That ye may approve things, that ye may be sincere, and without offense, till the day of Christ. O yan. Ang napakalaga, friend.
pagsalubong natin sa Panginoon. O, gusto niyo ma-rapture? Nang ibig sabihin, ano? Tapos tayo, no? Magiging tayong kalugod-lugod. It is acceptable and it is pleasing to God. No? Kaya naman, ibig sabihin ito, ang kalooban ng Diyos ay para maging kalugod-lugod, no? At kaaya-aya, para tayo ay maging tapat sa pagsalubong sa Panginoon. Yan ang napakahalaga. No? Pag talagang tayo ay pag ginampanan natin ang kalooban ng Diyos, at tayo maging kalugod-lugod sa harap ng Diyos, yan. Magiging tapat tayo sa pagsalubong sa Panginoon. Yan ang napakahalaga na dapat natin maungan. Tandaan nyo, lahat ng ating mga kinagampanan ay kailangan ay maging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Yan ang sinasabi ko nga sa inyo eh. Kaya pag in-message ko sa inyo ito, kalugod-lugod sa harap ng Diyos, naku, malalaman niyo kung ano talaga ang kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Hinatod ko na sa inyo, pag binalik lang natin talaga yung kalooban ng Diyos, no? Parang talagang maging kalugod-lugod, no? Sa pagsalubong natin sa Panginoon. Yan ang sinasabi ko nga sa inyo, no? Ang napakahalaga talaga natin, no? Ginagampanan talaga sa kalooban ng Diyos, no? Kaya sabi nga sa inyo, ang kalooban ng Diyos ay kaaway talaga yan ng sanlibutan. Pag talagang ginagampanan mo kalooban ng Diyos, no? You hate worldly pleasure. Yan ang napaka-alaga naman. Kaya dapat natin bigyan ng pansin, no? Gusto nyo talaga matapat na sumalubong sa Panginoon. Kailangan tayo ay maging laging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Gusto niyo ma-rapture? Kailangan talaga lagi tayo nagiging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Yun lang talaga napakalaga sa rapture. Kaya pag pinaisip ko sa inyo ng rapture, malalaman niyo talaga kung ano talaga ang gagawin mga paghahanda. Okay, ito na kahuli. It is perfect, no? The will of God is perfect. Nag-ibig sabihin ito, ganap at lubos. Para maging ganap at lubos ang kalooban ng Diyos sa atin. Gusto niyo maging ganap at lubos ang kalooban ng Diyos sa atin? Okay, ito nakalagay dyan, no? If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. Nangibig sabihin ito, if a man will do his will, he shall know of the doctrine. No? Ito, pinahayag pa ng Jesus ito, no? If any man will do his will, no? Ang sino man, no? Ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay malalaman niya, no? Kung ang turo, no? Ay sa Diyos. Yan ang napakalaga. Para malaman natin na ang mga ginagampanan natin pagtuturo ay galing sa ano? Sa Diyos. Tandaan niyo yan, ha? Ang ating gagawin pagtuturo, ay kailangan galing sa ano? Galing sa Diyos. Yan ang napakahalaga ko. Para maging ganap at lubos ang ating ginagawang pangangaral pagtuturo ng salita ng Diyos, no? O ano kailangan? Para maging turo natin talaga ay maging talagang perfect talaga yan, no? We shall know the truth, no? Ayun, ito napakahalaga na dapat natin na maungaan, no? To know the excellency of the will of God by the experience of conformity to it. Ibig sabihin ito, para malaman ang kapamanan ng kalooban ng Diyos ay maranasan ang pagkatulad. Yan ang napakahalaga. No? Maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesus, no? Kaya natin sabi na sa inyo, si Jesus talaga ay nagpunta talaga sa sanlibutan, di ba? Kaya nga siya talaga ang dapat natin na
malaman kung ano talaga ang naging pamumuhay talaga ni Jesus kung siya ay nandito sa lipunan, di ba? Perfect talaga, no? Ganap at lubos talaga ang ginampanan talaga ni Jesus dito sa lipunan, di ba? Kaya yan ang binabanggit sa atin talaga ni Jesus. No? If any man will do his will, si Jesus ang nagsalita nito, no? If any man will do his will, he shall know of the doctrine, no? If any man will do his will, he shall know of the doctrine. So yung turo talaga, no? Mauunawaan talaga natin. No? Kaya sabi ko nga sa inyo, ang kalooban ng Diyos ay napakahalaga. No? Ha? Sabi nga sa inyo, kalooban ng Diyos ay mabuti, good, no? Acceptable, good, no? Ha? And perfect, no? Ganap. Nang ibig sabihin ng pagiging perfect talaga, no? Eh talagang ang lahat ng ating pinagampanan talaga para talaga tayo ay sumadubog talaga sa Panginoon. Perfect talaga tayo, no? Sabi ginagawa tungkulin sa Panginoon. Kaya ito ang napakahalaga na gagawin natin sa inyo, no? Kaya nga sabi nga sa inyo, after kong mangaral talaga sa ating church sa San Pedro Laguna, no? Dami talaga mga kintagan na lumapit talaga sa nagpalitrato pa sa akin. Nagpalitrato, napagpala sila sa aking ginawang message na ito, no? Alaman nila talaga. Kasi nga, Bishop, talagang nakatama rin kami ng worldly blessing. Ang ibig sabihin niya, naranasan nila talaga ang worldly pleasure. Pero dahil nga sila ay naituwid na, pero ito nga, sabi nga sa inyo, no? Ito ang dapat natin ibang. Sabi nga sa akin, Bishop, pagkano nga, ibahagi mo pa rin ang tungkol dito pagka mag-preach ka dito sa aming church. Ito na nga talaga ang nila, no? Pansin nila sa akin. Pero ito ay nais ko lang, start firm, do not compromise. Tumayo talaga tayo ng matibay at huwag makisundok sa sanlibutan. Nandito naman tayo sa sanlibutan, no? Tumayo tayo ng matibay, no? At huwag tayo makisundok, no? Sa sanlibutan, sa anong natin. Okay, sige. Tayo na tayo lahat, no? Awitin uli natin, sabi nga sa inyo, ito, napakalaga talaga inaawit ko rin. Father, I love you. Jesus, I love you. No?